So tayo po ay nagpapatuloy sa ating Sunday School. We're still on the topic of devotion, prayer, and meditation. So tayo sa kabuuan is on the 9th lesson. But since somehow sinubdivide natin siya into two, nagtutok muna tayo sa prayer, tapos ngayon tayo nasa meditation, and eventually, pagsasamahin natin yung dalawa sa mga susunod nating lesson. We're still on meditating the Word of God to hear the voice of God. This is part 7 ng ating series dito. At kung nakaraan, tinalakay natin yung tinatawag nating guidelines for meditation. And then prior to that, tinalakay natin yung preparation. Siyempre, we have to know how to prepare for meditation. Tapos pagka tayo ay nagme-meditate na itself, we have to know the things to consider, yung mga guidelines, para masiguro natin na magawa natin ng tama. Pag sinabi natin tama, biblical yung pagme-meditate. But at the same time, ay ma-ensure yung kapakinabangan ng ating mga kaluluwa sa ating mga sessions ng pagninilay. Now, syempre, hindi tayo pwedeng umalis sa pagtalakay sa pagninilay without knowing the benefits of meditation. So, ito naman mga bagay na ito, kaya natin ginagawa at tinatalakay, ay upang makinabang tayo. Dahil ito ay kasama sa tinatawag nating means of grace, kasangkapan ng biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos, upang habang hinihintay natin ang kanyang muling pagparito na kung saan ay mahuhusto yung ating pakikisama sa kanya, yung tinatawag nating face-to-face fellowship for all eternity. As we are waiting for that, tayo ay nagkakaroon na ng tunay na pakikisama sa Kanya. Alam ko ay ginagamit ng ibang theologians yung term na foretaste o patikim. Kumbaga may patikim na ng pakikisama ng Diyos ngayon pa lamang habang hinihintay natin siya. Pero kung ating titingnang mabuti, bagamat ginagamit in a figurative sense yung word na patikim, pero meron na talaga tayong tunay. Ano? So hindi lang siya basta tikim-tikim lang talaga. Meron siya talagang tunay na pakikisama. It's just we're waiting for that fellowship to be face-to-face one day. Pero meron na tayong totoo at spiritual na connection with God whenever we fellowship with Him through prayer and meditation. Sabi ng mga Puritans, referring to the book, the Puritan Theology, Doctrine for Life, the Puritans devoted scores of pages to the benefits, excellencies, usefulness, advantages, or improvements of meditation. So may benefit siya talaga. Wala naman tayo sigurong gagawin na mga bagay na especially bagay na necessary unless we know that it is going to be of benefit for us. No, wala tayong mga bagay na ginagawa at sinasadyang gawin kung hindi tayo makikinabang sa mga bagay nito. Alam natin na because of sin, minsan yung mga inakala nating kapakipakinabang sa atin, ginagawa natin passionately only to realize eventually that it is of no benefit, ngunit rather damaging sa atin. Pero ito yung isa sa mga bagay na kung saan we are certain na makukuha lang talaga natin ay benefit, walang damage that will be done sa atin, no harm will be done when we are meditating God's Word. Now, with all that said, isa sa mga una na pakinabang is meditation helps us focus on the triune God, to love and to enjoy Him in all His persons, intellectually, spiritually, and aesthetically. Yun naman talaga yung pinakaunang kapakinabangan. Magkaroon tayo ng pagtutok sa ating Diyos. Pag sinabi natin pagtutok, ay meron tayo talagang fellowship, no? Whenever we are talking with someone special, kung as an illustration, nakikipag-usap ka, kaharap natin siya, tapos tayo ay one-on-one lang na nag-uusap, may pakikisamang nagaganap. So it is always best that we focus on who we are speaking with, on who we are fellowshipping with. Kasi doon natin nakukuha talaga yung benepisyo ng pakikisama. Diba doon natin mas nakikilala yung ating kilala na tao, o kaya naman ay lalo na pag may mga panahon ng suliranin, pagka tayo ay nakatutok sa ating kausap at humihingi tayo ng payo sa kanya, through that fellowship and through that conversation, we benefit the most when we focus the most. Kasi syempre, tutok tayo, hindi lipad ang ating isip, tutok tayo doon sa nagsasalita, tutok tayo doon sa kanya ring sinasabi sa atin. The more so when it comes to our triune God. Pagka nga tayo ay nagme-meditate sa salita ng Diyos, we are not just hearing the Father speaking, we're not just hearing the Son speaking, we're just not hearing the Holy Spirit speaking, pero dahil 3 persons sila na nag-iisang Diyos natin, then we are hearing God in His fullness whenever we meditate. At ang napuproduce nito sa atin, as time goes on, lalo na pagka tama natin nagagawa ang pagninilay-nilay,
ay pagmamahal, kagalakan sa lahat ng persona ng ating nag-iisang Diyos. Kasi we get to know Him even more. Life in this world is all about knowing God based upon kung paano niya ni-reveal ang kanyang sarili sa atin. There are some things about God na hindi niya ni-reveal sa atin, at sa mga ipinahayag o inilantad ng Diyos sa atin na mga bagay patungkol sa Kanya, hindi rin natin talaga maasahan na iyon ay ating mauunawaan ng may kahustuhan. Kasi lagi nating tatandaan, itong ating Diyos na ating kinikilala at nagpapakilala sa atin, lalo na sa mga panahon ng pakikisama natin sa Kanya, ay Diyos na hindi maabot. Kumbaga, hindi yun abot ng ating limitadong isipan, but nonetheless, ang ating Panginoon sa Kanyang biyaya ay nagpapaabot at nagpapakilala ng Kanyang sarili sa atin. So therefore, it is also a privilege para tayo ay magnilay-nilay. It is our, sabihin nating special time with the Lord kapag tayo ay nagninilay-nilay sa Kanyang salita. Now, hindi lamang nito binibigyan tayo ng pakinabang na intellectual, pero pati spiritual, kasi ito ay nakapagbabago ng ating buhay at marami pang ibang pakinabang na may kinalaman sa ating buong pagkatao. Yan ang benepisyo na nakukuha natin sa ating pakikisama sa ating Panginoon through meditation. At the same time, it helps increase knowledge of a sacred truth. It takes the veil from the face of truth. Alam natin na ang isang bagay o ang isang konsepto, prinsipyo o katotohanan ay walang pakinabang sa atin kung ito ay hindi lantad. At kung ito ay hindi natin binibigyan ng atensyon o ng panahon para ito ay tuklasin. Sa biyaya ng ating Panginoon, binigay na sa atin ang kumpleto na Kanyang salita. Lahat ng naroon ay napagpasyahan ng Diyos na sapat na upang maging kapakinabangan ng ating mga kaluluwa. And of course, all those things are knowledge, but the effects ng mga bagay na yon, though knowledge, is beyond knowledge. So, transformation starts with knowing. Affection patungo sa Diyos na nag-overflow sa ating kapwa is nagsisimula sa pagkakaalam. We have to know first. At pagka tayo ay nagninilay-nilay, ito ay nakakatulong sa atin upang mas lalo nating malaman, upang mas lalo nating makilala ang ating Panginoon, at mas lalo nating maunawaan yung kalaliman ng mga bagay na inilalantad at ipinaparana sa atin ng ating Panginoong Diyos. Bigyan ko kayo ng example. Nung una, which is napakahalaga namang bagay, tayong lahat ay talagang manghang-maha sa katotohanan ng Ebanghelyo na ito na-unveil na sa atin. Inilantad dito ng kasulatan, binigyan pa tayo ng kapasidad ng banal na espiritu para maunawaan ito. Pero as time goes on, mas lalo tayo nagkakaroon ng paghanga, nagkakaroon lalo tayo ng kagalakan at kapayapaan sa Diyos habang unti-unti nating naunawaan yung lalim ng biyaya ng Diyos sa Ebanghelyo. Dati, gospel, salvation. Ngayon, related pa rin naman sa gospel at salvation, nilantad sa atin ang kalaliman ng katotohanan patungkol sa mga doktrina ng biyaya, which explains the intensity of the graciousness of God. Di ba? Ang Diyos ay mapagbiyaya na, pero pag tinignan natin yung mga malalalim pa na mga katotohanan, especially the doctrines of grace, it explains to us how gracious God is. Noong una, akala natin kaya tayo sumampalataya dahil may kapasidad tayo sa ating sariling sumampalataya, hanggang malantad sa atin na wala pala tayong ganoong kapasidad at mas lalo nating na-appreciate ang biyaya ng Diyos. Kasi now it explains how deep the graciousness of God na tayo palang makasalanang walang kapasidad na sumampalataya sa Panginoon on our own, ay binigyan ng kapasidad ayon sa Kanyang biyaya na magawa iyon. That's why we are justified. We have the hope and certainty of being sanctified, at meron tayo talagang certainty in the hope of being glorified one day para ma-enjoy natin yung pakikisama ng Diyos sa atin fully. At patikim sa atin, o sabihin natin na meron na tayong mga pahapyaw somehow na mga pakikisama sa Diyos by meditating on His Word. So it unpacks knowledge that is veiled. It reveals it even more. Kumbaga habang tumatagal, isipin natin may kurtina, binubuksan ganon, tapos habang nagme-meditate tayo, tumatagal nabubuksan palalo. At mas malawak ang ating nalalaman ng ating nakikita. So at the same time, meditation is the nurse of wisdom. For it promotes the fear of God, which is the beginning of wisdom.
Isa pa, pagdating sa karunungan, sa kaalaman, ang kaalaman na binibigay sa atin ng Diyos ay magke-create sa atin ng tinatawag na godly fear of God. Dahil, ang tawag dito, pag tiningnan natin ng mabuti, kung kaalaman at kaalaman lang ang ating papairalin, maraming tao ang nakakaalam na may impyerno. Although may mga tao na dinideny yun, but there are people who recognize that hell exists. And may mga tao rin na nare-recognize na ang Panginoon ay nagpaparusa. Pero dahil hindi na pagninilayan ang salita ng Panginoon, ay hindi ito nagpo-promote ng totoo yung tinatawag na reverential fear of God. Alam nyo, ang pinagkaiba minsan, pag inaral natin ng isang bagay at ito'y nanatili lamang na konsepto sa atin, bagamat meron tayong impormasyon ng bagay na yon at may inaagrihan natin yung impormasyon patungkol sa bagay na iyon, hindi ito magkakaroon ng epekto sa ating puso, malibang ito'y ating pagnilayan mismo. Kumbaga, ito pa rin talaga yung pinagkaiba ng pag-aaral sa pagninilay. Pag tayo nag-aaral, tayo ay kumakalap ng impormasyon. Pag tayo ay nagninilay, tayo ay nakikisama sa Panginoon. And it makes all the difference. Kasi dahil may personal touch na ng ating Panginoon, whenever tayo ay nagninilay-nilay, mas lalo natin siyang nakikilala, not just informationally, but personally. And the more we get to know someone personally, the more it invokes what? Respect. Reverence. Diba? Ay, hindi kasi kilala ko na siya. So, nakikilala ko siya ng tama, at sa pagkilala ko sa kanya, siya talaga ay dapat na respetuhin. Dapat katakutan with a godly fear. Kaya kung tutusin, marami, kung wari na theologians, maraming nagiging theologians na maaaring tama lahat ng kanilang doktrina, pero pag tiningnan natin ang kanilang nagiging bunga sa kanilang buhay, ay parang nandun pa rin sila sa pagpamumuhay na makamundo. Despite the fact of having so much knowledge of God in their heads. Bakit? Kasi what's lacking is meditation. Ano nga ulit ang ina-address ng meditation na hindi na-address ng pag-aaral? Affection. Malaking bagay yon. Affection. Kaya nga, ang pinaka-payo ko sa mga kapwa ko mananampalataya is don't rush meditating the scriptures in 1 year. Kasi iba, meditate mo yung scriptures matapos ng 1 year. Hindi, kahit abutin ka ng ilang taon dyan, as long as you're really meditating and you're getting most of each text na pinagninilayan, yun ang mahalaga sa lahat. Siguro kung reading lang, okay lang. Tapusin natin ang Biblia, reading lang, reading. Iba pa yung reading sa meditating. Pero kung meditating, it may take years, okay lang, bago matapos yung buong Bible. Again, as long as it promotes the fear of God. Ibig sabihin, pag nagnilay tayo, it promotes conviction. Diba? Kasi kung tutusin, pag pinagnilayan natin ng isang bagay, doon tayo mangingilabot kapag may ina-address na kasalanan, tapos nakikita natin yung consequences ng kasalanan na yun, pati na rin kung gaano kamuhi ang Diyos sa kasalanan na yun, until we reach that point ng ating puso ay na-steer ng salita ng Diyos, we will never have that fear of God. So pwedeng tayo umaapaw sa kaalaman, pero ang ating buhay ay hindi namamarkahan ng takot sa Diyos. At ang pinakamahalaga ay lumawak man tayo sa kaalaman, ikasabay nito ang paglawak din natin sa makadiyos na takot o biblical na takot sa ating Panginoon. Meditation enlarges our faith by helping us to trust the God of promises in all our spiritual troubles and the God of providence in all our outward troubles. Ganun ulit. Pag-usapang pagtitiwala o pananampalataya, knowing informationally does not necessarily enlarge our faith. Marami sa atin na, halimbawa, may dinaranas na mga suliranin, pero alam natin yung mga passages like Matthew 6, do not worry, and so on. Pero nababalot pa rin ng malalim na kabalisahan. Despite the fact that we have known these things. What's lacking? Have we meditated on these things? Meditation is the one paving the way for change to happen. Para magkaroon ng transformation sa ating puso at sa ating buhay, we don't just need to know, we have to meditate. Kasi anong pinagkaiba pa ng meditation sa study?
Studying is knowing things about God. Meditation is knowing God Himself. Kasi fellowship yon, pakikisama. So kapag tayo ay mga pinagdaraanan, we really trust, not just know. We really trust the God of promises. Napapahupa nun ng ating kabalisahan. At pag may mga bagay tayong hindi maunawaan na pinangyayari ng Diyos sa kasalukuyan sa ating buhay, mayroon tayo talagang nagiging tunay na pagtitiwala sa pinangyayari ng Diyos. That is what providence is. Ano man ang pinangyayari ng Diyos sa ating buhay, that's providential. And we can trust Him if we meditate. Ngayon, what meditation does is it augments one's affection. Ibig sabihin, pinapalawak niya ang ating pagmamahal. Saan? Kanino? Sa Panginoon. Sabi nga ni Watson, meditation, tinatawag niya meditation, the bellows of the affection. He said, meditation hatches good affections as the hen her young ones by sitting on them. We light affection at this fire of meditation. Yun ang nagpapainit ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Pagka tayo ay nagninilay-nilay. Kumbaga, ano yung mas intimate? Tinuturuan kayo o kinakausap kayo? Di ba magkaiba pa rin yun? Tinuturuan sa kinakausap. Ganun ko iniisip yung meditation at saka yung study. Pag nag-study, tinuturuan ka. So, para kang may tutor. Tinuturuan ka. Pero, pagka yung kinakausap, nag-uusap kayo, meron kayong personal na diskusyon, that is what meditation is. Mas meaningful yon at yun ay mas beneficial sa atin. Alam natin yan pag nakikipag-relate tayo sa tao. Kapag yung isang tao tinuturuan lang tayo at kapag yung isang tao nakausap natin, talagang nag-uusap tayo ng mga bagay na may kinalaman sa isa't isa, may kinalaman sa ating mga pinagdaraanan, that is much more beneficial than just discussing, than just teaching. So yun ang nangyayari pagka may meditation. Lalong nag-iinit tuloy yung ating affection towards the Lord. Isa pa, ito yung napakahalaga, meditation fosters repentance and reformation of life. Kagaya ng sinabi ko kanina, since meditation is about knowing God, studying is about knowing about God, meditation is knowing God Himself. So ano nangyayari? The more we get to know God in His holiness at saka sa Kanyang graciousness, pag tayo nahulog sa kasalanan, tayo ay nahuudyokang magsisi talaga at tumalikod na naglilid sa pagbabago ng buhay. Why? Because the moment we realize, ito kasi ang Diyos ko ito siya. Ganito siya sa akin, malaya siya sa pagbibigay ng kanyang biyaya, pero kasama ako sa mga binigyan niya ng biyayang ito ayon sa kanyang kalayaan. How could I treat the God who is so good to me this way? Magka-arrive lang tayo sa ganong klase ng estado ng puso if we know God on a personal level. If we get to meditate upon the Word of God. Kasi it is actually how we hear. Hindi man audible, pero doon natin naririnig ang boses ng ating Panginoon. And every genuine repentance leads to what? Reformation of life. Pagbabago ng buhay. Every genuine repentance leads to reformation of life. Diba? Sabi nga, di ba ni Apostle Paul, be transformed by the renewing of your mind. So, doon nangyayari yung totoo na pagbabago. Next, isa pa, meditation is a great friend to memory. Isa to sa mga ayoko masyadong maging parang magtunog mahiwaga kung ano man. Maraming tao ang akala nila ang pagkakaroon ng tawag dito, skills to memorize scripture is somehow dependent. In a sense, meron din naman talaga. Medyo dependent din. May factor na dependent sa sa capacity ng memory ng isang tao. Pero I would really disagree pagka sinabi na nakadepende lamang sa kapasidad ng memory ng isang tao. Ang ganda ng meditation is ganito. Pag ang isang talata, ninilay natin, hindi lang natin binasa o inaral. Pag ninilay natin siya talaga,
Alam niyo, isa sa mga nagiging ang tawag dito, epekto noon sa atin ay hinahanap-hanap mo siyang silayan ulit. Para siyang isang magandang kanta na napakinggan mo, naaliw ka ng husto, nagala ka ng husto, sa na-appreciate mo yon, hindi mo mapigilan ng sarili mo na balik-balikan siya. Tapos, without necessarily intending to memorize, na-memorize mo. Gaano karami sa inyo ang may na-memorize ng kanta na hindi naman talaga sinadyang sa uluhin? Meron ba kayong ganon? Meron, di ba? Bakit? Pinakinggan nyo na pinakinggan eh. Tapos pinakinggan natin siya ng pinakinggan, binalikan natin ng banalikan. Bakit? Kasi meron tayong nakuha, kumbaga nakagalakan doon. Pag ninilay natin ang mga talata ng kasulatan, mamamangha ka kung gaano kabuti at kabanal ng ating Diyos. Babalik-balikan mo yun. Kumbaga hindi mo kailangang kalat ka rin ng sarili mo na magnilay, babalikan mo talaga yun eh. Gusto mo pang halukayin, ano pang meron dito? At pag nangyari yun, habang binabalik-balikan natin ng isang bagay, magugulat na lang kayo, bigla nyong sa ulo na lang siya. Hindi ko naman to sinaulo Pero ba't sa ulo ko? Siyempre, binalik-balikan mo eh. Ganoon naman tayo eh. Pag binabalik-balikan natin ng isang bagay, nakakabisado natin siya. Kumbaga, anything that we repeat becomes second nature. Tama ba? Dati naman, hindi naman tayo nakakalakad, nag-aaral tayo maglakad, pero dahil lagi natin ginagawa, parang wala na lang sa atin. Kung dati, parang nung medyo maliit ka pang bata, tapos gaganong-ganong ka pa, mabala-balanse. Ngayon, tatayo ka na lang. Okay lang. So, that's meditation. It is a great friend to memory. So, wag kayong masyadong maantaw dito. May mga tao talagang kaya sa ulo nila yung mga bahagi ng kasulatan is sinaulo nila. Pero ang pinakamagandang pagsasaulo ng kasulatan is pag ninilay-nilay. Yun talaga ang pinakamahalaga at pinakamagandang paraan to keep scriptures in our mind. Your word I treasure in my heart so that I may not sin against you, sabi ni David. Meditation helps us view worship as a discipline to be cultivated. It makes us prefer God's house to our own. Bakit? Pag nagninilay-nilay tayo, we are meditating on heavenly things. Mga bagay na makalangit. At habang i-stir up ang affections natin ng mga bagay na makalangit, mas hinahangad natin ang bagay na makalangit kaysa sa mga bagay ng mundong to. At ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng view sa pagsamba na isang bagay na dapat natin na maging disiplinado na i-cultivate. Hahanap-hanapin natin yon. Dahil pag tayo ay nasa langit na, wala naman tayong ibang gagawin doon kundi sumamba magpakailanman sa ating Panginoon. Baka isipin nyo, boring yun. Hindi. Kasi tayo ay magkakaroon ng walang umay na pakikisama sa Diyos at habang tayo ay kasama niya, ay hindi mapipigil ang ating mga sarili na siya ay purihin at sambahin. Yun naman talaga ang tamang pagtugon at ang supernatural, kasi sa ating pagmakasalanan, naturally hindi yun natural, pero supernatural na pagtugon sa ating pakikisama sa Panginoon. Siya'y sambahin, siya'y purihin, siya'y pasalamatan, siya'y ikagalak. At dahil dito, it makes us prefer God's house to our own. Nararamdaman nyo rin naman yun eh. Ang isang mananampalataya habang tumatagal ay hindi lagi, kung sa tamang mga layunin na hangarin, habang lumalago dahil sa pagninilay ng isang mananampalataya, nais niya lagi na naroon siya sa tahanan ng Diyos. Nais niyang nasa paligid siya ng mga kapwa niya mananampalataya. Nais niya na siya ay nasa isang lugar na kung saan ay marami siyang mas nakakasama na kapatid kay Kristo. Dahil sa atin, kung wari, itong statement na ito ng mga Puritan ay nanggagaling sa isang tao na kung saan ay ang kanyang household ay hindi pa mga mananampalataya ang kasama. Pero kapag ganoon, bagamat mahal pa rin natin ang mga hindi natin mananampalatayang mga kasamahan sa ating tahanan, pero we are always longing for fellowship with our fellow believers in Christ. Kasi as we meditate, we are
steering affections towards Christ. And the more our affections are steered dahil ng ating pagkilala kay Kristo, the more we want to get Christ out of everything. Nais nating makuha si Kristo sa ating mga ginagawa. Nais nating makuha si Kristo sa ating mga nakakasalamuha. Iyon ang nangyayari. Kaya natin hinahanap ang pakikisama ng ating mga kapwa mananampalataya. At kailan ba ang mananampalataya o mga mananampalataya talagang tiyak na magkakasama? Kailan? Pagpagsamba. Pagka tayo ay nandito at sumasamba. Hindi mo matiyak na laging available yung kapwa mo mananampalataya sa ibang araw ng linggo of the week. But we are certain that they are there, available for presence, for fellowship during worship. At mas lalo nating na-appreciate yon. Lalo't higit pa that we are with fellow people who have the same motive, and that is to worship the one true God. Now, also, meditation transfuses scripture to the texture of the soul. Pag sinabi natin transfuses, alam niyo yung word na transfusion. Ginagamit yun ng mga nurse, ng mga doktor kapag nagsasali ng dugo. Di ba? Sinatawag na blood transfusion. Ibig sabihin noon, yung nasa kasulatan ay inililipat sa atin. Di ba? Sabi nga ni Paul Washer, dapat daw ang isang believer, pag sinaksak, pero figurative yung ibig sabihin niya, pagka daw ang isang believer ay sinaksak, he should be bleeding scripture. Yun yung sabi niya. Pero figurative yun Pero nagigets niyo yung ibig niyang sabihin, tama ba? So ibig sabihin, we should be walking scriptures. Hindi lang in a way na naglalakad ka na para kang tawag dito, para kang mga Pharisee nung una, na kapag pinakot mo ng is kaya nilang i-quote. Walang masama doon, hindi ko minamasama. Pero ibig sabihin, it goes beyond that. Ang ibig sabihin nun ay, whatever the scripture has, nakikita sa atin. Kumbaga kasi nahuhubog tayo ng pagninilay-nilay natin ng salita ng Diyos na nangyayari para na tayong yung sinasabi mismo sa kasulatan. We may not be perfect versions nung sinasabi sa kasulatan, but we are dominantly known because of our faithfulness to the text. At lagi ang pinaka-faithfulness to the text is not just preaching it correctly, pero faithfulness really to the text is living it faithfully. Kumbaga na isa sa buhay natin. At nangyayari lamang iyon kapag tayo ay mayroon talagang pakikisama sa Diyos sa pamamagitan ng pagninilay-nilay. I-remind ko ulit sa inyo, sa 5 paraan ng pagtrato sa kasulatan, ng meditation ang pinakamataas. Di ba? Meron tayong reading, meron tayong listening or hearing, meron tayong studying, meron tayong memorizing. Ito yung pinakamataas. Meditating. Meditating ang pinakamataas. Now, meditation is also a great aid to prayer. It tunes the instrument of prayer before prayer. Baka ang iba sa inyo magtakakala ko ba mag-pray muna bago mag-meditate? Ang point niyan, tama yon. Pray muna bago mag-meditate. Pero, even our prayers needs to be molded. Dapat mahubog. At ang nag-i-instruct sa atin kung paano mahubog ang panalangin ay ang salita ng Diyos. So, nangyari, mananalangin tayo, hingi tayo ng tulong, sana po maunawaan ko itong aking pagninilay-nilayan ngayon. Kung ang pinagnilayan natin ay may kinalaman sa pananalangin, may mga bagay tayong mauunawaan at makukuha, ay, ang panalangin pala ay dapat din ganito. So, mangyari, at the end, after that meditating session, bilang magiging bunga ng pagninilay na yun na may kinalaman sa panalangin, mas lalong mauhubog din ang ating pananalangin. Ganun din sa iba't ibang kasangkapan ng biyaya. Paano ba tamang gawin ang Lord's Supper? Sino ba dapat ang mag-Lord's Supper? Paano ba tamang gawin ang pagsamba? Ano ba ang dapat isinasaalang-alang sa pagsamba? Paano ba tamang gawin ang pagbabautismo? At marami pang iba. It is through meditating the Word that we are molded in what? In doing correctly yung mga means of grace, especially prayer. Meditation helps us to hear and read the Word with real benefit. It makes the Word full of life and energy to our soul. Sabi nga ni William Bates, hearing the Word is like ingestion. So yun, nakikinig tayo. It's like ingestion. Tayo'y kumakain. Pero, hindi naman lahat ng ating kinakain, ang ating kinakain, hindi yan magiging nutrisyon kapag hindi yan na-digest.
Kaya sabi ni William Bates, hearing the word is like ingestion, and when we meditate upon the word, that is digestion. And this digestion of the word by meditation produces warm affections, zealous resolutions, and holy actions. Kaya ang isa sa mga pinakamagandang gawin din, kung tayo ay minaririnig na pangangaral ng salita ng Diyos, pagkatapos nating marinig yun, hindi naman ibig sabihin lahat inapulot na natin na naroon sa ipinangaral na talata o mga talata. We can go back to our homes and then meditate on the same text. At ang mangyayari nun ay maaaring yung ating mga napakinggan na mula sa pangangaral na matapat nung salita na yon na ating pagninilay-nilayan ay maging starting point natin para mas lalo pa nating makita ng may kalaliman pa kung ano man ang makukuha pa natin doon sa kasulatan na iyon. So yun yung isa sa mga magagandang bagay about meditations. It makes us or helps us hear and read the word with real benefit. Next, meditation ito naman, meditation on the sacraments. Di ba may tinatawag nga ulit tayong dalawang klase ng meditation? Ano yon? Ang tawag dito, deliberate at saka occasional. Kung natatandaan nyo, paano pinagkaiba ng dalawa? Occasional is based upon kung ano yung nangyayari. Tapos, ikino-connect natin yon sa mga bagay ng Diyos. Whereas deliberate, ayun ay pagninilay-nilay sa kasulatan. Now, meron tayo ng mga sacraments or ordinances, ang tawag ng mga Baptist. Ano yun? Meron tayo Lord's Supper, may baptism tayo, may ordination tayo ng ministers. Yun ay mga ilan lamang sa mga sacraments or ordinances. Ngayon, para tayo magkaroon talaga ng kapakinabangan sa mga ordinances na yon, hindi lang natin yung ginagawa. Baka kasi ang iba, kontento na ay, uminom ako ng grape juice or red wine, tapos kumain ako ng bread, piece of bread, tapos na. O kaya ay, may binautismohan doon, tapos na, napanood ko, and so on. Hindi yun natatapos doon. We meditate on that. Paano yun? Habang tinitingnan ko yung tinapay na pinagpira-piraso at yung red wine, tapos nakikita ko ang aking mga kapwa-kapatid na makikibahagi doon sa mga kasangkapan na yon, sabay-sabay kaming nagdaraos ng pagdiriwang ng kabutihan at biyaya ni Kristo. Ito ay kumakatawan sa dinurog na katawan ni Kristo para iligtas ako at ang mga kasama ko ngayong kapatid ko. Ito ang nabuhos niyang dugo bilang katiyakan ng katuparan ng bagong tipan. Ang tipan ng biyaya. And as we meditate on that, kaya sa pagbabautismo, itong taong itong babautismohan, papaalala sa akin na magpanghanggang ngayon, ang Diyos ay nagliligtas pa rin ng kaluluwa. Kaya itong taong itong babautismohan ay nagpapahayag ng kanyang pampublikong kaligtasan. Ang nangyayari, tayo ay napapaalalahanan ng biyaya ng Diyos. At mas lalong tayong lumalago sa pagtingin at pagtangan sa biyayang yon. Grace is to be better and stronger. And it helps faith, hope, love, humility, and numerous spiritual comforts thrive in the soul. Isa pa, meditation stresses the heinousness of sin. Ang kasalanan, o kahit anong klase ng kasalanan, ay mas lalong nagiging kamuhi-muhi habang pinagninilay-nilayan natin yung kasalanan na yon sa kasulatan. Di ba nung nakaraan, natatandaan nyo, isa sa mga guidelines sa meditation is, halimbawa, may topic. Ang kailangan gawin natin dun sa kung ang topic ng teksto is sin, anong gagawin mo? Para maglalagay ka ng mga bullet points, definition of sin, causes of sin, results of sin, yung mga ganoon. Kasi ang nangyayari, habang tinitingnan mo yung teksto, ay pinapakita niya kung ano bang ibig sabihin nito. At ito rin dapat ang aking maging pagtingin dito. Ngayon, pagka tayo nagnilay-nilay tayo sa mga talata na kung saan may binabanggit na kasalanan, habang ninilay-nilay natin yun, mas lalo nating nakikita kung gaano kamuhi-muhi sa Diyos at kung gaano kabigat talaga yung isang kasalanan. At ang nangyayari, it musters up all weapons and gathers all forces of arguments to press our sins. Kumbaga, mas lalo natin na kasi ang gagawin ng kasulatan, habang ninilay natin ang isang kasalanang binabanggit nito is parang lalo yung pinipress yung sin. Di ba meron tayong kasabihan yung press until it hurts. Press until it hurts and then lay them heavy upon the heart. Salo siya magiging kabigatan sa ating puso.
Sabi nga ni Thomas Hooker, meditation sharpens the sting and strength of corruption, that it pierces more prevailingly. It is a strong antidote against sin and the cure of covetousness. Kung gusto natin magpatuloy sa paglawak o paglago ng ating kabanalan, it happens when we understand the heaviness of sin. And the way to understand the heaviness or heinousness of sin is to meditate upon what God says about that sin. Ulit nga ulit, pag nagme-meditate tayo, nakikipag-usap tayo sa Diyos. At tuwing tayo nagninilay-nilay, tayo ay nakikinig sa kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. At pag may sinabi ang Diyos patungkol sa isang kasalanan, mabigat yon. Dahil kung meron mang kinamumuhian ng Diyos, kasalanan yon. So pag nanggaling mismo sa bibig ng Diyos o salita mismo ng Diyos, alam natin kung gaano kamuhi ang Diyos sa kasalanan. Tingnan na lang natin ang krus ni Kristo, and it already illustrates how God is what? Is wrathful against sin. Now, meditation enables us to discharge religious duties because it conveys to the soul the lively sense and feeling of God's goodness, so the soul is encouraged to duty. On the other hand naman, aside from God's hatred towards sin na nagbibigay din sa atin ng kabigatan kapag nininilay-nilay natin, nagbibigay din naman sa atin ng sigasig sa paglilingkod sa ating Panginoon pag nakikita natin sa pamamagitan ng pagninilay-nilay ang kabutihan ng Diyos. At pag nakikita natin napakabuti ng Diyos sa akin, tayo ay hindi na kailangan pang kaladkarin para lamang tayo ay maglingkod. Iyon ay magiging otomatiko o natural na hangarin ng isang taong mas nakikilala pa ang kabutihan at nararanasan ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya nga sana, sa bawat paglilingkod natin, isa sa mga pinakamahalagang tanong ay, bakit? Ako ba ay pinilit lamang? O may iba ba akong motibo? Or ito ba ay bilang bunga ng aking ng pagpapaalala sa akin at pakikipag-usap sa akin ng Panginoon sa tuwing ako'y nagninilay-nilay ng kanyang kabutihan sa akin. Meditation helps prevent vain and sinful thoughts. Sin starts at the mind. Lagi namang sa isip nagsisimula ang kasalanan. So sa pagninilay-nilay natin, ay pinupuno natin ang ating isipan ng mga kaisipan at bagay ng Diyos. Meditation doesn't happen without thinking. Tama ba? Without processing. Halimbawa, may sinabi ako sa inyo na payo ba, nag-uusap tayo, may sinabi akong payo, paprocess nyo muna rin yun. Pag ninilay-nilayan nyo yun. Nandun na nga yung sagot mismo sa salita eh. Pag ninilay-nilayan. Alam nyo ba, ang bawat kasalanan natin ay pinagnilayan din. Hindi nyo ba alam yon? Kaya nga may tinatawag tayong premeditated. Lahat ng ating ginagawa is premeditated. Kung wari, ano bang lulutuin ko ngayong tanghali? Premeditated yon. Pag pumasok ang tukso, automatic may nangyayaring premeditation. Ano yon? Nagwe-weigh-in tayo. Bakit tayo nagwe-weigh-in? Kasi alam nating tayo naaakit na pumasok sa tuksong yon, pero at the same time, alam nating ito'y mali. Pero either way, nagagapi ang ating kaisipan kapag ang ating pinagnilay-nilayan is yung mga tinatawag natin na mga hungkag na kagalakan o mga pleasure na saglit lang naman nating makukuha mula doon sa kasalanan. Dahil laging may temptation of self-gratification na nangyayari. And how do we combat that? Ang pagnilay-nilayan natin ay hindi yung tukso na dumadaloy sa ating isipan, kundi yung sinasabi ng salita ng Diyos pagka tayo ay nagninilay-nilay. So we premeditate during times of temptation, during times of sinful thoughts. We combat by meditating on what God has to say, or what God says, or who God is. So there. Meditation provides inner sources in which to draw.
including direction for daily life. Nalilito tayo, ano bang gagawin ko? Where do we draw wisdom? Saan tayo kumukuha kung saang direksyon tayo tatahak? Anong desisyon ang tamang puntahan? Nalilito tayo, may mga oportunidad na nakaharap sa atin, pero biglang makikita natin sa kasulatan, there are things that seems to be right, but in the end, it leads to death. Ito ba talaga yung makakabuti sa akin in the long run? Is the effect of this very thing na nagpe-present as an opportunity ngayon, would this be eternal? Ito ba ay maglalapit lalo sa akin sa Panginoon? Ito ba ay maglalayo sa akin? And where do we draw wisdom for that? Sa kasulatan. And how do we obey? When our affections are stirred. How? We meditate on God's Word. Isa pa, meditation helps us persevere in faith. It keeps our heart savory and spiritual in the midst of all our outward and worldly employments. Sabi ni William Bridge. Yung ano dito, worldly employments na tinutukoy, hindi ibig sabihin nun na automatic yung mga kasalanan na ano. Tinutukoy dito yung ating mga gawain sa araw-araw, yung mga common trabaho, pag-aaral, and so on. Bakit? Minsan, sa mga bagay na dapat nating gawin, pag hindi natin ito na-steward ng ayos, ay pwede tayo nitong papanghinain sa ating pananampalataya. Kunwari, maging sobrang busy tayo sa isang bagay, no, may kinalaman sa trabaho o sa iba pang bagay na bagamat mahalaga, pero napapabayaan naman natin ang mga bagay na may kinalaman sa ating pananampalataya, kagaya ng pagsamba at iba pang mga kasangkapan ng biyaya. Hindi na tayo nakakapagdasal, nakakapagnilay-nilay, and so on. But meditation makes perseverance in faith sustainable. Kasi pinapaalala nito sa atin na anuman ang dapat nating suunging mga gawain, ito may mahalaga, ito may trabaho ko anuman. Pero ang magsusustain lang sa atin sa mga bagay na iyon, na kung saan ay maluluwalhati pa rin ang Diyos at magkakaroon pa rin tayo ng kagalakan sa Kanya, ay sa pamamagitan ng paalala kung sino ang Diyos, kung ano ang Kanyang mga kaloob. Hindi ko pwede palang sobrang isagad ang sarili ko dito sa gawain to dahil kaya lang ako meron ito ay dahil bigay ito ng Diyos. So hindi ko pwedeng isang tabi ang aking pananalangin at pagsamba ng dahil sa bagay na ito dahil hindi ito binigay ng Diyos para maging idol ko. And so on. So nakakaroon tayo ng pananatili sa pananampalataya. It keeps our hearts savory, and spiritual in the midst of all outward and worldly employments. Meditation is a mighty weapon toward of Satan and temptation. Pagka may tukso, we meditate on God's Word. Medyo natalakay natin ito kanina, hindi ko na masyadong i-expound. Ito rin, meditation provides relief in afflictions. Pag tayo may mga pagdurusa, may mga paalala, kagaya ng Hebrews 12:5. Do not despise the discipline of the Lord. Tama ba? Do not despise the discipline of the Lord. Ay, ito pala yung disiplina ng Diyos. Bahagi ito ng pagpapabanal niya sa akin. Meditation, ito pa, helps us benefit others with our spiritual fellowship and counsel. Pag ang isang tao, isang mananampalataya, ay regular at parati ang pakikipag-usap at pakikisama sa Diyos, yan ang mga masasarap kasama bilang mananampalataya. Diyan ka makakakuha hindi lamang ng karunungan, ngunit yan ang gagamitin ng Panginoon upang ikaw ay matulungan. Ang ating aim ay tayo ay maging ganoong klaseng kapatid sa pananampalataya. Na tayo ay talagang maging kapakinabangan din ng iba nating kapwa mananampalataya habang tayo ay nakikinabang din sa kanila. Kumbaga tayo ay pare-parehas nagninilay-nilay, pare-parehas lumalago, pare-parehas nakakakuha ng karunungan dahil ng pakikipag-usap natin sa Diyos. At kung anumang karunungan ang ating nakukuha, ayun din ang ating naibabahagi sa iba. Lalo na sa oras ng pangangailangan, may pinagdaraanan ng ating kapatid.
may kasalanan siya na pinaglalabanan, at marami pang iba na may kinalaman sa ating spiritual na lakad. Meditation promotes gratitude for all the blessings showered upon us by God through His Son. Salvation, fellowship with God. Those are blessings showered upon us by God through His Son. Kasi kung isipin natin mabuti, magandang tanong sa araw-araw, gaano kadalas at gaano kahigpit tayong magpasalamat sa Panginoon patungkol sa mga pagpapala ng kaligtasan. Di ba may tinatawag tayo, inaral natin yan, nandito si Pastor Will, salvation blessings. Inisa-isa pa nga natin yan, di ba? Pero sa ating pananalangin araw-araw, which is part ng ating pananalangin ni pasasalamat, how often and how intense are we giving thanks to God for those things? Panginoon, salamat sa regeneration. Salamat sa justification. Salamat sa adoption. Salamat sa reconciliation. Ngayon, babalansehin ko, hindi ko sinasabi wag natin ipagpasalamat yung mga pagpapalang physical. Pero if we examine our prayer, and all we give thanks to God are those physical blessings, it reflects our hearts of what we prioritize the most. At pag tayo ay nagninilay-nilay, the scripture will prevent our hearts to mix up the hierarchy. Ano yung hierarchy na mi-mix up? Temporal blessings over redemptive blessings. Common grace over redemptive grace. Minsan kasi nami-mix up yun sa atin, and our prayer reflects that. It does. Pag tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi ganun natin ina-express ang ating gratitude, we pray. Panginoon, I give thanks to you for these things. But what do we give thanks the most? When we give thanks to God. So there. Isa pa, pinakamalaga sa lahat, meditation glorifies God. May sinabi si Piper, sana wag niyo ma-misinterpret kasi may misinterpret ng iba to. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Alam niyo ba na pag tayo ay nagninilay-nilay, kaya talagang nag-glorify ang Panginoon, what triggers meditation is wanting God. Sabi nga ni Piper, di ba, pangalan ng ministry niya, desiring God. Kasi, kung halimbawa, mayroon kang tao na gustong-gusto mong makasama o makausap, pag nandun na yung panahon na yun, naggalak kayo, minsan nga, pigil-pigil mo yung sarili mo. Parang, ayun, baka di ako papahalatang kinikilig ako. So, pero nandun yun. Pero what meditation does is it glorifies God because nangyayari yon, yung tamang pagninilay-nilay kapag tayo uhaw na uhaw sa pakikisama ng Diyos. Kung tayo sabik na sabik sa Kanya. At ito yung matindi. Di ba may commercial yung Sprite? Ano nga yun? Obey your thirst. Tama ba? Sprite nga ba yan? Sprite yun. Ito yung matindi. Ito yung uhaw na hindi nababawi. The more we get God, or the more we are in fellowship with God, the more we want more. Totoo yun. Totoo yun. Lalo ka mas maghahangad. At yun yung kagandahan noon. Isa pa, ang kabutihan ng Diyos ay matatamo talaga natin ang gusto kasi hindi niya ipinagkakait yung sarili niya. Kapag tayo naghahangad na makasama siya sa paraan ng pagninilay-nilay. Sabi nga ni Thomas Brooks, and I will end with this, meditation is the food of your souls. It is the very stomach and natural heat whereby spiritual truths are digested. A man shall as soon live without his heart as he shall be able to get good by what he reads without meditation. It is not he that reads most, but he that meditates most that will prove the choicest, sweetest, wisest, and strongest Christian. So, madaling salita, don't just read. Meditate the Word of God. Kasi true benefit happens when we meditate the Word of God. So dito natin tinatapos yung lesson 9 ng ating prayer and meditation. Any questions or clarification? Meron ba kayong questions or clarifications? This lecture was taught by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church.
We warmly invite you to join us every Sunday. Our preaching and worship service starts at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.